Kasama po natin, Pocholo Gonzales. Pocholo, good morning sa'yo ha. Ayan, pindutin mo na lang yan. Ayan, isang magandang babae ka talaga. Isang mapagpalayang umaga sa inyo, mga nakikinig dito sa aking inang istasyon, ang DZMM. Oo nga pala. Dito si po ako Pocholo. nagsimula noong 1996 ng aking career sa voice acting. Oo. Under pa noon ni Tito Joey Galvez at si May Valle. O si May Valle, ang programa namin noon, Awit Tawanan. Awit Tawanan. Tsaka Radyo-Radyo. So, talagang umaarte ka noon. Dati pa. Bata pa po ako nun eh. Talaga? Oh, ngayon tumanda na ako nandito pa rin. Ang galing-galing, mamaya po. Maraming salamat sa iyong pag-imbita, Miss Jasmine. Oo, Siyempre, parang, alam mo, natutuwa ako, no? 3 years in the making to, di ba? Sabi mo, gusto mo akong i-guess noon pa, pero ayun, ito na yung tamang pagkakataon. Ito na talaga ang tamang pagkakataon. Kasi nung bago pa lang ako dito, tapos nagkita tayo, di ba nakakatawa? Tapos, yun nga napag-usapan nga natin. Kaya lang masyado kang busy kung saan ka pumupunta. Abroad ka ng abroad. Ayan. Kasama kasi yun dun sa isa kong ginagawa kasi I'm a motivational speaker din and inspirational speaker. So I talk about guerrilla marketing, personal branding. Aside from doing voice over work, and syempre nagtuturo din kami ng voice acting. Before kasi nagdi-direct pa ako dito sa ABS-CBN. Nag-retire na rin ako sa directing, sa dubbing sa Hero TV at Cinema One. Nag-focus na lang ako sa pagtuturo talaga at production dun sa sarili kong company. Pagtuturo ng voice acting. Yeah. Ikaw pala yung mga boses dun sa mga cartoon. Marami pong mga bago ngayon na mga dubbers ang galing sa aming training. Sige, simulan natin, no? Pocholo, ilang taong ka na dito sa negosyong ito? Nagsimula ako nung 1996 pa. 1996? Dito gawa ka na rin talaga ako sa DZMM? dito sa DZMM. Actually, nakipag-compete. Merong tinatawag kaming programa yung Radyo-Radyo. Radyo-Radyo, oo. Radyo-Radyo pa nun. Tapos competition siya sa merong voice acting competition nun. So, ako yung nag-champion dun sa isang buong season nun. Kasi mga 4 na season ang ginawa namin, la Tita Joey at ni Tita May. Tapos doon nagdi-discover ng mga bagong voice artist. So hanggang sa naging dubber din ako sa mga anime, yung mga Bubo Chacha. Kung napapakinggan yung magandang araw sa inyo, ako nga pala si Chacha, Bubo Chacha. Yan yung aso na naging kotse. Tapos, yun siya, Cyborg... si Kito Baching. Cyborg Kuro-chan yung Ako nga pala, Cyborg Kuro-chan. Yung manda kayo sa akin, itong pari sa inyo. yan, gano'n. Bang, 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 bang. Yun, medyo mga sikat na mga anime yun. Oo. Tapos, so ikaw pala yun, napapakinggan ko. Parang hindi lang yata yung... Marami kang ginawang anime. Naku, marami po. Kasi parang halos mga pareho yung hundreds. boses eh. Tapos ano po, napansin ko, araw-araw may tumatawag sa telepono na tatanong, paano ba maging dubber or voice talent? Eh sabi ko, kasi yung mga sumasagot sasabihin, mag-send ka na lang ng resume mo sa HR ng ABS. It doesn't work that way. So, ginawa ko yun bago pa ako talaga pumasok ng seryoso sa radyo. Kasi yun ang sinasabi rin sa akin eh. Uy, may boses ka, ipasok mo yung boses mo doon sa mga voice talent agencies. Pero resume lang talaga na ipasa ko. Wala na nangyari. So nangyari po, na-realize ko yung need sa training kasi mahirap po, parang pagdodoktor yan, hindi ka pwede maging doktor nang hindi ka naman nag-aral ng pagdodoktor. So ginawa ko, pinrofessionalize ko yung industry. So one day, na-meet ni Peter, yung technician natin yan, sound technician natin. Si Hi Brian, Peter, sa isang, kaway ka naman dyan. Sa isang voice-over, may event, na-meet niya si Brian. Actually, si Brian, nakasama ko na siya sa isang drama noon. Matagal kami hindi nagkita. So, in-invite siya ni Peter hanggang sa nagkausap kami. Sabi, create a school. No? So, doon pinanganak yung Philippine Center for Voice Acting. At sa iyo Tsaka yung Creative Voices. Sa inyo yun. Yan, opo. Philippine Center for Voice Acting. Yes. So, since 2005, nung nagsimula yun, more than 600 na yung graduates namin. Grabe, at kasama natin dito lahat. Yes, and most of them, I'm proudly saying na ang dami na po naming natulungan talaga magkaroon ng career in voice acting. And aside from that, we promote voice acting as an art form. Yung po kasi yung kaibahan namin sa talent, alam mo yung voice talent at voice artist. So,
we do voiceover work for passion, for the art, for the craft. So we treat voice acting as an art talaga. Isa siyang sining. Yan. At least maganda nga, napapansin ko nga nagkaroon ng development kahit papaano kasi yung mga napapanood kong mga dinadub na mga teleserye, madalas nahuhuli may nahuhuli minsan yung pagbuka ng bibig ng artista o kaya nauuna yung pag-voice o vice versa. Hindi ba? Pag nagsasalita na kumare, ayaw ko na sa'yo! Tapos nagsasalita pa yung gumaganon pa, hindi ba? May kaugnayan din kasi yung technology. Noong araw wala daw silang tinatawag na monitor. So ngayon, dahil nga sa na-develop na siya, sa pakikipagtulungan din nila Danny Mandia, Alex Agkawili, at si Neil Tolentino. The need for voiceover also grows. Katulad ng mga nagawa namin, mga Sega games, mga computer games. Akalain yung mga Pilipino pala yung gumagawa ng mga arcade games ngayon. Tsaka yung Hadouken, yung mga ganon. Luma na pala yun. Sega. Yung iba sa mga arcade games na lumalabas. Tapos yung mga application sa iPad. Imagine mo yung Angry Birds kung wala yung that's Sino voice yun? acting. Sino yun? Sila, pero I mean, it's an example of voice acting na hindi mo naman akalain na tao pala ang gumagawa rin. Na dapat meron ka talagang karir. Kasi At least. hindi mo pwede siyang karirin na 100%. Kasi per project basis yan eh. So, dapat, magnegosyo ka or kumuha ka ng isang trabaho na hindi kukuha ng napakaraming oras mo. Parang gano'n. May kita ba dito, Pocholo? Meron at wala. Ano yung ibig sabihin nun? Parang nakakatakot yata. Siyempre, depende Pera po o yan kapon. sa amin kasi hindi namin siya tinuturing na basta negosyo lang eh. Katulad ng mga ginagawa ko na mga pang NGO, no? May tumutulong ako na gumawa ng, halimbawa, walang pera yung isang NGO. Gagawin ko yan ng voice over. Pero parang ex-deal na lang as sponsor kami. Pero pag meron naman, kasi hindi mo ma-define kung malaki o maliit eh. Para sa amin kasi, as long as we're surviving and we're doing good, okay lang yan. Kasi like me, may iba rin akong ginagawa eh. Meron din akong consultancy, may video production company ako. So, nasasabay-sabay ko siya. Kasi, madali lang naman gumawa ng voiceover para sa akin dahil since yun din yung ginagawa. Like, kapag gumagawa ko ng audiobook, ako yung gumawa ng No Limit Angere at El Filibusterismo. So, medyo malaki yon. So, yung pang isang taon mo, halimbawa, pwede mo ng pang isang buwan, yung isang buwan mo, pwede mo nang gamitin sa buong isang taon. Yan. Sa workshop namin, sa Philippine Center for Voice Acting, yung meron kaming program na tinatawag na VoiceWorks Basic Voice Acting and Dubbing Workshop. Dito, tinuturo namin yung the basics talaga. Pero hindi na siya nagiging basic eh. Kasi doon mo malalaman na akala mo madali, yung pala komplikado rin siya. Yun yung mga tinuturo ko, especially doon sa creating voices. Parang kanta yan eh, may mga elements like yung pitch character, yung tempo. Halimbawa, yung pitch, di ba, yung pinakamababa. Pinakamataas! O, kumari si SpongeBob, di ba, yung Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Da! so yun, medyo, ang taas ng boses niya. Yung isa naman, si Patrick, hey, how are you, SpongeBob? Medyo bilog na mababa. No? So, depende nga sa paggagamitan mo. Especially, mga character voices are being used sa mga animation, computer games, yan. Nagkakaroon na ng, kumbaga, kung manunod kayo sa, meron tayo dito sa Disney Channel, no? May Open Ipen. Yun nga, yung English nila, out of Sablay, nowhere no? eh. Pero ume-ere. So, wala na talagang rules pagdating sa ganyan. No? Parang nagiging open na yung landscape, kumbaga yung kung saan pwede mong gamitin yung boses mo. Hindi ka magiging doktor kung hindi ka mag-aaral. So, gan those days na may KKK ka mag-anak, kaibigan, kakilala system. Kailangan nating i-professionalize ang industriyang to. For the past 80 years siguro na may broadcast industry, wala pong tinatawag na voice acting na school. So, that's why we created a voice acting school para sa inyo. So, if you're interested to be a voice artist, pwede po kayong kumontak sa amin. Kung may internet kayo, just Google Voice Acting Workshop Philippines. So, we are the only one dito sa bansa as of now. And ang website namin, creativevoices.com. creativoices.com. Or you can call
from Monday to Saturday, 239-6468. Ulitin ko, 239-6468.